So ngayon mga kababayan, eto nga mga kababayan, nagsalita na po 'no. Mga kababayan, nagsalita po si Lito Atienza. Oo, ang sinabi po ni Lito Atienza mga kababayan ay grabe po pala talaga itong pang-ano, pangbubudol, pang-i-scam at, panluloko ng mag-inang Ligarda at Leandro Libeste. Naku po mga kababayan, alam nyo, sa pagkarinig ko mga kababayan at sa pagkapanood ko dito sa ibinulgar ni Lito Atienza na sikreto ni Loren Ligarda, grabe mga kababayan, no? Kunwari ano lang, no? Kunwari mabait, kunwari tawag dito ina, kunwari tawag doon disente. Pero sa totoo lang mga kababayan, grabe pala yung pagka-overpower ni Loren, no? Ginawa ni Loring magic, no? Ginawa ni Lorin, mga kababayan, ang kanyang posisyon bilang senador at pagkaroon ng committee chairmanship, no? Kasi actually mga kababayan, si Lorin Ligarda po nung panahong in-apply ni Leandro Libeste itong kanyang solar company. Siya ang isang budget appropriation chair, no? Di ko lang sure kung anong tawag sa kanya, basta siya yung tagapag-approve, no? Siya yung tagapag-aproba sa mga pondong pumapasok sa mga nire-request. Halimbawa, ako politiko. Magre-request ako ngayon ng pondo para sa aking distrito, para sa aking lugar. Si Loren Ligarda ang final na pipirma diyan kung aaprubahan ba niya o hindi. So dahil ganun mga kababayan sa posisyon ni Loren bilang senador at bilang appropriation or tagapagpayag sa mga pondong hihilingin ng politiko. So ginamit ito ni Loren Ligarda, di umano mga kababayan, sabi ni Lito Atienza, para mapagbigyan at makapasok, no, ang anak niya na hahawak dito sa solar na makipag-coordinate sa gobyerno, no? So sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ito pong si Leandro Libeste, no? Ito pong si Libeste ay meron po siyang negosyo di umano na solar na kung saan kaya niyang mag-produce ng kuryente, babayaran siya ng gobyerno, magbibigay siya ng kuryente. So kontrata po nila 'yan. Binigyan siya ng prangkesa para makapag-produce ng kuryente sa Department of Energy para matulungan ang ating mga kababayang mahirap. So bawat bigay ni Leandro, kontrata yan. Kung halimbawa, bibigyan siya 20 years, magsusupply siya ng kuryente. Imbes na ang gobyerno sa Meralco kukuha, hindi na kumuha sa Meralco. Bakit? Doon na kay Leandro Libeste. So ang tanong ngayon mga kababayan, nakapag-supply ba? Wala po. Kaya nga po may penalty at nakasuhan po itong si Leandro dahil sa 24 billion, no, na utang na hindi niya naibigay na kuryente na kung saan nagbabayad tayo. Kaya kung nagtataka kayo, ang laki-laki ng binabayaran nating kuryente na wala naman tayong nakuha, kasalanan ni Digong yan, mga kababayan. So ito po, ngayon mga kababayan, ibinulgar po, no? Ibinulgar po, Solo EU, Miguel of Shoutout. Ibinulgar po ni Lito Atienza, mga kababayan, no? Oo, Mami Mina Vlog, ilupuin kay Tinong Ning, Tinong Ning ba? Tinong Ning, ayan, Ma'am Ani Jok Villanueva, ayan, or Anjok Villanueva, hello po. So, eto, mga kababayan, pakinggan natin itong ibubulgar ni Lito Atienza. Magugulat kayo dito mga kababayan, magugulantang kayo dito sa ibubulgar ni Lito Atienza. Grabe ang hindi man mga kababayan, actually wala man silang record ng pagnanakaw, si Loren Ligarda at si Leandro Libeste, pero para na din tayo nilang ninakawan. Bakit? Nagbabayad tayo ng kuryente na wala namang binigay. Kumbaga, nagbayad ka ng tubig buwan-buwan na wala namang agas. Pakinggan natin, mga kababayan. So, magulat po kayo dyan, Per preliminary investigation na mga reklamong graft at plot.
Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si dating Buhay Parties Ano daw mga kababayan? Paninira lang daw sa kanila? Itong ghost electricity, 10 billion na utang ng anak niyang si Leandro, paninira. Mga kababayan, paano naging paninira yan? Bago ko ipagpatuloy, reaksyonan ko lang mga kababayan. Paano nangyaring paninira ang sinasabi niyang ghost electricity na nagkakahalaga ng 10 billion? Sige nga, tignan nga natin. 24 billion multa ni Leviste. Bakit nga ba nagkaroon siya ng multa? Eto, mga kababayan. Paano nasabi ni Loren Legarda, mga kababayan, at ni Leandro Leviste na paninira lang? Pakinggan natin. Eto ha. Pinatawa ng 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. So, paano sinasabing paninira lang? Mismo ang Department of Energy kinasuhan sa 24 bilyong multa. Dahil wala nga silang ibinigay. Biruin mo nagbabayad ang gobyerno kay Leandro buwan-buwan kaya naging bilyonaryo siya. Tapos sabihin paninira? Saan kumuha ang gobyerno? Pangbayad kay Leandro buwan-buwan? Sa tao. Biruin mo, ang kapal ng pagmumukha niyang tawaging bilyonaryo siya, pero tayong taong bayan ang nagpapakahirap para bayaran siya na wala naman siyang binigay na kuryente. Di ba? Kung sasabihin ninyo na mabigat ang flood control, tangina, mas mabigat yan. Bakit? Binabayaran ka ng gobyerno sa pamamagitan ng tax ng tao, nagbabayad kami na wala naman kaming nakuha sa iyo. Tapos, kung saan-saang bansa ka nakabili ng pamamahay, di ba? Nakabili siya property sa Germany. Di ba? Biruin nyo, mga kababayan. Tapos, sasabihin niya dito, paninira. Ang inang paninira na yan, bayaran mo yung 24 billion mo. Ito, continue. Pakinggan natin si Lito Atienza kung paano paikutin ni Loren Legarda, paano budulin ang taong bayan, paano niya doktorin ang dokumento para makuha ng anak niyang si Leandro Leviste ang prangkisa ng Solar Philippines para makapasok sa gobyerno. Continue. Pakinggan natin, mga kababayan. At Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Good evening. Good evening. Alright. Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung yan, ay papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Yung solarization project ni Loren at yung kanyang pamilya ay talagang simula pa duda na ako. Kaya kinukontra ko yan the floor outside of Congress. And I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo. Humingi sila Naalala nga namin, Congressman. Diba?
shades of scam. So, ibig sabihin mga kababayan, scam talaga. Bakit? Pakinggan pa natin mga kababayan ang sasabihin ni Lito Atienza kung paano dinuktor ni Loren Legarda, no? Ang puhunan noon ni Leandro ay 1 million lang. Ngayon, nagrereklamo ang mga kongresista, paano kami pipirma dyan? Bakit kami sasang-ayon dyan? Magbibigay ka ng kuryente sa milyon-milyong Pilipino, puhunan mo 1 milyon. Kung tutuusin ng 1 milyon, isang bahay lang yan. Kung solar ang iisipin, yung 1 milyon, 10 panel lang yan. Yung parang yung parang salamin na nakatutok sa langit, yung kulay blue, na ilalagay mo sa bubong, 10 ganun lang, 10 panel lang yun, yung 1 milyon. So, maraming kongresista na hindi pumapayag. Ngayon, alam nyo ang ginawa ni Loren Legarda. 1 milyon nakalagay, pinalitan niya, nilagay 1 billion. Di ba? Pinalitan, 1 billion. Isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala Yung po'y niyo po ba? totoo lang. Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naaalala nyo pa. Ako'y humingi siya magkita kami. Oh. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang-halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Foreign companies. Narinig nyo? Paano mag-provide si Leandro Libeste ng kuryente sa buong Pilipinas kung ang puhunan niya ay 1 milyon lang? Kaya alam agad ni Lito Atienza ang takbo ng utak ni Loren Legarda, kukuha ng prangkisa. Ngayon, pag may prangkisa, ang gagawin ni Leandro Libeste, kukuha ng partner sa ibang bansa yan. Mga foreigner, dadalhin niya sa Pilipinas, yun yung mag-provide ngayon ng mga solar. Pag nag-provide ng solar ngayon, ibibenta niya yung prangkisa niya. Para yung solar niya na 2, 3, 4, 5, 10 pirasong panel, magiging 1 milyong panel yan. Kasi bakit? Meron na siyang kasusyo na foreigner eh. Yung kasusyo niyang foreigner, dadalhin niya dito sa Pilipinas yan. So ngayon, doon na sila mag-hocus-pocus. 'Di ba? Hocus-pocus nila para mag-provide yung foreigner, tutubuan yun ni Leandro, ibibenta niya yan. So, pagbenta ni Leandro, yayaman siya, nakapangalan kunwari sa kanya, pero foreigner na ang may-ari. 'Di ba? So, tutubo pa siya. Kung ilagay dyan ni Digong, 50 years contract, di putang ina, 50 years kang maging bilyonaryo. 'Di ba? Kaya nag-react itong mga kongresista. Bakit? Bakit mo pagbibigyan na yan ng prangkisa at pipirma ka kung ang puhunan mo 1 milyon lang? Paano mo ikayanin yan? Buong Pilipinas, 1 milyon lang puhunan mo? Ano ka, nagtitinda ka ng candy? Maniwala ba ako, buong Pilipinas kaya mong bigyan. No? Isang tao, isang candy sa halagang 1 million. Kasi yung 1 million mo, ibili mo ng lahat ng candy yan, lagpas pa 100 milyon. Ang candy na mabibili mo. So, kaya mong bigyan 100 million katao. Bawat isang candy, isang tao sa 1 million na puhunan. Pero sa kuryente, hindi. 'Di ba? So, nabisto ngayon ni Lito Atienza na talagang gagamitin nyo. Ma'am Brenda, hello po.
Gagamitin nyo lang at para makakuha lang kayo ng prangkisa, tapos magpapa-franchise kayo ng foreigner. Yeah? Para saan? Para tubuan ni Leandro. Continue. Biruin nyo 1 million lang ang puhunan. Magugulat kayo dito, mga kababayan. Nagawa sila ng billion-billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito kanyang salita. Oh. Sabi niya, alam mo dito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag. Di ba? Kita mo? Pipirma lang si Lito Atienza para makuha ni Leandro ang prangkesa. Bibigyan siya ng 10 million pondo sa kanyang distrito. Kita nyo, Loren Loren, sagutin mo yan. Hindi ka mananalo sunod eleksyon. Bibigyan niya ng 10 million fund si Lito Atienza kung papayag lang o pipirma para makuha ni Leandro ang prangkisa. Biruin mo, makipag-deal ka, akala mo pera mo yung ibibigay mo. Kasi nga mga kababayan, chairwoman kasi si Loren Legarda sa budget appropriation sa Senado at that time. So, nilalapitan niya, ikaw gusto mo, daig mo pa yung naka-insertion dyan daig mo pa yung mahatira ng maleta dyan. Ikaw, anong gusto mo? Pirma ka lang. Ilan gusto mo? 5 million, 10 million, 20 million budget? Di ba? Yan ang pangako. Pero, anong sabi ni Lito Atienza? Tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalokin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Leviste, no? What makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, bebenta yan, sigurado. He will not even provide solar services to the nation. He will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman magkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi na tayo sa prangkisa, manalo naman tayo rin sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Former Buhay Party List Representative. Kita nyo, mga kababayan. Hello po, Ma'am Delia Rosario ng Sirisa Force and kay Danny Di Samero. Ayan, may love shoutout po. Nakita nyo, mga kababayan, ganun po dinuktor ni Loren Legarda. Mga kababayan, biruin mo 1 million, pinalitan ng 1 billion. Kasi paano nga naman makapag-provide ng kuryente buong Pilipinas kung 1 million lang ang puhunan? So ang technique pala nila, kunin ang prangkesa, tas ibenta niya sa mga foreigner. So tutubo pa siya. Kaya naging bilyonaryo. Na kana man dayon, mga kababayan. So bistado. Binuking ni Lito Atienza at matagal pa pala. 1,000 times yun. Sir Henry.
Matagal na palang alam ni Lito Atienza yan at meron pa ngang mga testimony, mga kababayan, meron pa ngang mga testimonya si Lito Atienza na kung saan pati nga daw si Gloria Arroyo kinausap siya eh. Actually, sa mga una niyang interview noon, no, nung pumutok itong solar ni Leandro na siningil siya ng Department of Energy ng 24 bilyong multa kasi halos ilang taon na hindi niya na tawag dito mga kababayan, hindi niya na ibigay sa gobyerno. Biruin mo, binabayaran ka ng gobyerno. So, ibig sabihin kung si Duterte pa rin pala ang presidente ngayon, hindi si Digong na palitan, hindi bumaba, hindi natapos ang termino, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan mga kababayan na kukubra si Libeste ng pera. Tuloy-tuloy kasi walang naglakas loob na buksan itong issue na to, si BBM lang. Kaya kung napansin niyo, kaya pala nag-ingay. Nanay Minda, hello po. Ma'am Chaicher ng Sirisa Force, Ma'am Dilia, hello po. Kaya pala nag-iingay itong si Leandro, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lagi niyong pagkatandaan. Once na ang isang politiko nagngangaw-ngaw, nag-iingay, sabit yan. Di ba? Alam niyo na, once na nagngangaw-ngaw, nag-iingay, sabit yan.